me go back to the start. I'll never let go of you. Tried and true. Oh, I'll never let go of you. Tried and true. Tried and true. Share ko nga pala sa inyo guys, no, dito napaka-stricto nila pagdating sa kanilang wildlife, no. Hindi ka pwede mag-hunt dito at non-bail sa kanila yon, makukulong ka. Siguro pag nakita dito sa TV or sa video, masasabi nyo na mainit, no, kasi tingnan mo parang mainit yung lugar, diba? Takot ka pala sa buhangin dito. Isip ka ng motor na pwede mo i-compare dyan. Yung kaya yung ginawa natin, ha. So we wanna ride? When you go here, and soldier, we're gonna serve your coffee. Grabe, oh, parang nagla-landslide, oh. Uy, grabe, daming moton. Guys, yung palang nakasalubog namin na parang kabayo o na parang donkey, ang tawag pala doon ay kiyang. Hindi ko sinama sa bucket list ko to kasi natatakot ako na, India, the food is not good. Pero ayun pala, ang sarap pala ng mga pagkain nila dito. Nakakausap namin yung mga locals dito. Sinasabi nila na marami pa daw silang mga tourist spot na hindi pa in-open sa public. Hopefully, maging kasama yan sa itinerary namin. Tignan nyo yung kulay ng bato, ibang kulay, oh. Oh, anong kulay yung batong yan, oh? Ibang klase, no? Kanan. Madalas marindol dito. Here's a tip mula kay Alfred Watermax na mga natutunan ko dito sa ride na to. If you are planning to ride here at Himalayas, 2 days before kayo pumunta dito, you take your Diamox medicine. Good morning, neighbors! Hi guys, good morning! This is the last day of our ride dito sa Himalayas. At ngayon, pabalik na kami sa unang hotel na tinulugan namin nung previous vlog natin. Ito yung kasiping ko magdamag, Papi Owen. Yan. Kasama natin yan natulog. Doon siya, dito ako, at si Paring Jerry dito sa kabila. Very simple yung aming kama. May extra charge if you're going to use this heater. Dito sa lugar na to medyo malamig at mamaya tutur ko kayo dun sa labas. Hinihingal ako. Ito yung hotel natin. Dito kami natulog. My wife and Alfred's wife. And my wife, yeah. Oh, they are coming. Ito parang backyard farm na to dito. Yeah. Yeah, it's nice. Motorcycle natin dito. Naka-setup na guys, oh. So wala nang kailangan intindihin pa. Sasakay ka na lang, tapos mag-ride ka. That's it. Getting ready na. Another day, another ride guys. Ngayon naman, kasama natin si Papa Roger. Ayan siya, nag-ready na siya. At ngayon, bibidyohan tayo ni Boss Jerry from the pickup. Just keep it. Go ahead na. I love you. Miss you, miss you. See you soon. Bye-bye. Love you. Papi, pwede ba makitulong? Ayaw sumara. Yun. Ano ba ito? Kailangan na yata lagyan ng kandila, Papi. Thank you. Good rider. Who? You are the good rider. As you requested. Woohoo! Papi Owen, may videographer na tayo. Ayaw mo ba? Tara dito, tayo yung pabide. Let's go, Papi. Woohoo! Jerry, it's so hard. Ako yung ano sa'yo eh, nahihirapan eh. Matagtag, Jerry. Saan tayo pupunta? Yo, what's up? Wala na. Finish na. Finish na. Maganda na yung shots ko. Finish na. Ang ganda dyan si Jerry sa likod. Ayaw ko umu-overtake para may video tayo.
Sayang effort ni Jerry eh. Sulitin natin yan. Tingnan mo, binanatan na niya oh. Maligabok. Yun nga pala sa mga dinaan namin kanina, wala akong mga footage doon kasi may dinaanan kaming kampo ng mga army. Stricto sila rito pagdating sa video recording ng mga ganong klaseng activities nila. So, hindi talaga tayo nag-record doon. Tsaka, we will follow the protocols ng kanilang bansa as respeto na rin sa kanilang batas. Pero, share ko na lang sa inyo guys yung mga nakita ko kahit na walang video. Ang dami kong nakita mga lumilipad na helicopter guys, mga tangke, mga kakaiba, puro pang-militar, ganun, pandigmaan na kagamitan. Hindi lang pwede video, at least nasabi ko na lang. And hindi naman tayo nandito para maging espiya, di ba? So we're here to enjoy and have fun. So sinare ko lang sa inyo dahil nadaanan lang namin guys. Yung malalaking lugar na ganyan, tapos makita mo yung mga tangke, ang dami. Tapos ganyan kulay din yung tangke nila. Kulay ng lupa na yun. Bumibiyahe kami ngayon ng 15,000 feet above sea level, no? Medyo nakapag-adjust na yung katawan natin. Hindi na tayo masyadong hinihingal compare nung few days natin. Tsaka proud ako guys, nakapag-push up ako dun sa pinakamataas na motorable place sa buong mundo, yung 19,000 feet above sea level. Grabe yung experience na yan. Wala pala masyadong tumatagal na turista doon. Pinakamatagal na daw na turista na pupunta ron na 30 minutes lang. Pero kami, inaabot kami ng 1 oras kalahati kasi nag-enjoy din naman kami sa lugar. Ay, sabi ko nga, gusto kong maghubad. Kasi kapag pupunta kami sa mga ganyan yelo, nagpunta kami ng Alaska sa glacier, naghubad din kami. Share ko nga pala sa inyo guys, no, dito, napaka-stricto nila pagdating sa kanilang wildlife, no. Hindi ka pwede mag-hunt dito. Yung mga nakikita mong mga antelope, yung nakikita natin ng mga wild horses, anything na nasa wild, rabbit, kahit ano pa yan, hindi mo siya pwedeng hulihin, hindi mo siya pwedeng i-hunt. At non-bail sa kanila yon, makukulong ka kapag ka nag-hunt ka rito ng wildlife. Kanya naman pala dito, hindi sila nag-serve ng mga isda dahil bawal din ang pangingisda dito. No fishing din sa kanilang lugar. Kapag nangisda ka din dito, same scenario, wildlife pa rin sa kanila yon, makukulong ka at non-bailable yan. Bicycle nyo sa taas, oh, yun, oh. Ewan ko, nakikita nyo sa camera ko. Grabe, mga base camp sila doon, ang mga truck nila. Ang daming nagbabinocular sa taas, oh. Ay, grabe. Nandun sila, nakamonitor. Yung mga nakacamouflage dyan, oh. Grabe, higpit nila dito. Pag nakikita mo yung ganyan, parang di ka gagawa ng kalokohan, eh. Army truck. Ito kasing kalsadang dadaan namin ngayon, dinevelop lang to. Kahit yung mga buntok na pinuntahan namin, dinevelop lang to para sa kanilang military activity. Kami nakikiraan lamang. Para sa kanila talaga yan. Dami sa taas, oh. Grabe. Anyway, kukwento ko na lang sa inyo guys yung nangyari sa aming ruta ngayon. Ano? Bali, ang nangyari kasi, diniretso na namin yung Umlingla na highest point. Not supposed to be, dapat ngayong araw pa lang kami mag-uumlingla. Maganda naman kasi naging busog na busog yung aming lakad na ito ngayon. Supposed to be, dapat ngayon na yung last day of ride namin. Magkakaroon kami ng free time tomorrow kasi na-adjust dahil yung pang 2 araw na activity, tinira namin ng isa. Kaya nabanggit ko ng previous vlog ko, habi ko, ang lalakas ng mga kasama ko, eh. O, ay nila magpahinga. Diretso na hanggang sa taas ng bundok. Ang gandahan yan, wala kaming dull moments. Lahat masaya. So may free time kami bukas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko bukas. Kung mag-edit pa ako ng video or ipopost sa mga social media account natin. Ewan, hindi ko alam. Wala pang plano bukas. Pero may free time kami mag-ride, eh. Kasi bayad naman yung 1 araw pa ng motor na ito. So pwede pa kaming mag-ride bukas. Bahala na. Siguro pag nakita dito sa TV or sa video, masasabi nyo na mainit, no? Kasi tingnan mo, parang mainit yung lugar, diba? Pero guys, malamig siya. Medyo itong kasuotan ko, tumatagos talaga yung lamig. Kasi nga, sobrang taas ang lugar na to. Tapos pag nagpapalipad kami ng drone, nag-warning talaga yung drone na we're flying at a high altitude talaga. Ayan yung service natin. Dami nating service, oh. Malaki. Sigurado ko mas mahal yun sa Hammer.
For military purpose lang yun. Kung ikaw ay civilian, hindi ka naman makakabili nun. Pabalik na kami ng Leh. It's 240 kilometers away. Diyan tayo galing nung nakarang araw. Ngayon, dito tayo diretso. Backup is not yet here. We have to check for the checkpoint. Dungti. Kung mainit dito, sigurado ayaw mo mag-ride dito. Walang lilim. Hirap pumanap ng lilim, walang puno. Buti lang malamig. Yung bako na yan, nahulog. Ginawa ng souvenir dyan, ano. Teka, balikan ko si ano. Balikan ko si Tito Roger. We're going back dito. Saglit lang. Huwag kang gagalaw, baka maubusan ka ng hangin. Kami na bahala dyan. Takot ka pala sa buhangin, Tito. Yeah, dito kami na. 1, 2, 3. Labas ko na sa buhangin. Miss gear, Tito. Third gear eh. Very good. Matibay naman yan. Here's the 3 years old loader. Okay, border checkpoint. Dito kami ngayon sa military police checkpost. Ayan guys, sine-check lahat ang mga sakyan dumaraan dito. They will check yung mga passport namin. Lahat yan, i-verify nila. Ganun ka-strict dito sa lugar na to. Tignan ko nga kung ano nagasgas after mag-drop ang isang Himalayan. Oh, wala mang gasgas. Tito Roger, matibay papi. We should buy. Naka-plastic to, hindi nagasgas eh. Maganda pala yan. Bago pa nga eh. Mababa ang ondo nito eh. Ang ondo nito, ilan to? 1,700 o 2,800 lang. Yung sa akin 18,000 na eh. Ganda pala yan, kahit masimplang-simplang mo, no? Hindi siya nasisira. Kailangan yan, Tito Roger, mag-trail tayo sa Pilipinas gamit ang Himalayan. Isip ka ng motor na pwede mo i-compare dyan. Yung kaya yung ginawa natin, ha? Hindi ko manghihinayang. No, kasi affordable, di ba? Siguro Triumph Speed 400. Pero Brad, 400 yun, 450 to. 450 nga, kinakapos pa tayo eh. O di, okay to. Mababa ang seat height, magandang balanse ng bike. Naalok kami nito eh. Inaalo ko ng dealership. Sa'yo na ako bibili. Tito Roger, pabili ako isa ha. Tibert, baka naman. Moto Lucy. Discount ko lang, papi. Popromote ko yung dealership mo, papi. I think I'll go for this one. In my opinion. Kasi na-testing ko na to eh. This one is more lighter. Hi, how are you? Good, good. Jerry, how are you? You enjoying the ride in the pickup? Oo, nahilo ako dun sa likod. Kanina yung biglang lalim. Oh, you wanna ride? Kaya mo na yan. One drop na yung bike mo, Brad. Talaga? Walang gas-gas. Let's go! Hindi na chinek yung passport namin kasi pa-exit na pala to. Pagpapasok, kailangan yung passport. Ayun na, binubutas sila yung buntok ko. Ayun yung nitignan mo kahapon pa eh. Baka gagawin ng base camp yan. Magpapagas tayo. Walang bubong, no? Papagas tayo dito sa engine oil ulit. Petrol nila, 103. Mahal ah. Diesel, 88. Ganda ng pila natin ah. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Ayan, Leh, 182. 182 kilometers to Leh. Nakakain na tayo dito. Nyoma ribs. Uy, mahilig pa naman ako sa buto-buto. Vegetarian? Kala ko pa naman may karne na. Alright, dito kami ngayon sa Nyoman ribs. Sa tabi to mismo ng military. May tangke pa dito. Here tayo, papi. Ganda ng lugar ah. Tignan nyo guys yung ginawa nilang design. This is just beside yung campo nila. Ito yung coffee area. So expect nyo, when you go here, and soldier will gonna serve your coffee. Grabe, di ba? Maybe they're sideline here. Meron silang old na ginawang motor, but actually it is just a tank with a seat and handlebar headlights, and that's it. Okay, tapos sa aming magkape. Okay din yung kape dito. And as I told you guys, the moment na sinabi ko sa inyo, army yung magsiserve sa inyo dito, legit yun. Diba, masaya tayo na yung mga chef mismo yung nagsiserve sa atin. Ito iba, talagang uniform person na magsiserve sa iyo dito. Let's go!
Recharge na naman po. Nakainom na po ng isang cup ng kape. Ganado na naman po ako magmotor. Grabe, parang nagla-landslide oh. Uy, grabe, daming moton. Grabe. Kala ko nag-landslide yung lupa. Ang ganda sa mata sa malapitan, ano? Parang gumuhong lupa, pero tupa pala. Guys, yung palang nakasalubong namin na parang kabayo o na parang donkey, ang tawag pala doon ay Kiang, or yung tinatawag nilang Tibetan Wild Ass. Specifically, makikita lamang natin yan sa may Ladakh. Dito lamang meron sa Ladakh at wala nang iba. Siguro kung makakita naman tayo, baka nasa zona lang yon ng ibang bansa or what. Pero dito mga wild yan. Ako rin actually first time kong nakakita ng wild ass na ganun. Parang donkey nga, no? Ano siya sabi nila, papi? This is not India, this is Ladakh. At dito sa Ladakh, may 200,000 population lang pala sila dito. Ang konti lang ng tao dito. Ganyan ang tubig na galing talaga sa glacier, eh, no? Turquoise yung kulay. Naalala mo, nagpunta tayo ng New Zealand sa Lake Tekapo. Ganyan yung kulay ng lake, di ba? Ganyan ang yellow nila na nalusaw. 157 kilometers na lang nandun na kami sa Leh, Ladakh. Guys, kapag nakakausap namin yung mga residente dito sa Ladakh, sinasabi namin, ang ganda-ganda dito sa India, no? Ang ganda-ganda sa lugar ninyo. Ang lagi lang sinasabi, this is not India, this is Ladakh. Kasi yung view nila, tinan mo, iba-iba kulay ng bundok ko. Look at that color. Pero sakop siya ng India. Sinasabi lang nila yon na pagka nandito ka, parang wala ka nga naman sa India. Kasi yung lugar na may experience mo, talagang kakaiba. On my own opinion din naman, tsaka sa experience ko din, talaga namang hindi ko in-expect na ganito pala kaganda ang Himalayas. Kilala sa tawag nila dito na Ladakh. Sa atin, pag sinabing, nag-ride ka ng Himalayas, parang ito daw yung mecca ng mga rider. At halos lahat ng mga rider sa atin sa Pilipinas, gusto rin makarating dito sa lugar na ito. Ako naman, rider din, hindi ko sinama sa bucket list ko to. Kasi natatakot ako na, India, the food is not good. Pero ayun pala, ang sarap pala ng mga pagkain nila dito. Maayos din naman ng kanilang mga tulugan. At maayos din yung kanilang lugar. Para sa akin, parang nagbago ang pananaw ko sa lugar na to. Kakaiba. Syempre, next year, sabi ko, magpupukulit kami ng papunta dito sa Ladakh, India. This time kasama na si Mrs. At gusto kong makonquer yung kanilang highest motorable road. Kung ngayon, nakonquer natin yung 19,000 feet. Meron silang ginagawa ngayon na kasunod nun na umaabot ng 23,000 feet. Yun ay next year daw bubuksan. Maganda rin balikan kasi meron tayong reason kung bakit natin siya dapat balikan. And one thing na gusto ko dito sa India is sinayaan talaga kami na mag-enjoy sa aming pagmumotor. Na-enjoy namin ang kalsada, ang off-road, lahat ng pinagagawa namin dito ay sobrang nakaka-enjoy. Ganda ng lugar talaga. 151 kilometers to Leh. Yung Leh, yun yung malapit sa airport. Doon kami unang pumunta. Nakakausap namin yung mga locals dito. Sinasabi nila na marami pa daw silang mga tourist spot na hindi pa in-open sa public. Hopefully, maging kasama yan sa itinerary namin. Yung napuntahan namin nung day 1, it's not part of the tour eh. Pero nagandahan talaga kami doon. So isa rin yun sa babalikan ko. Iba ito sa dinaanan namin nung pupunta kami. Parang ito yung main road nila eh. Sarap dyan maglaba sa mga maruming gamit natin. Nung kinausap ko yung mga lokal dito, Yubert, meron daw silang parang mala Iceland na lugar. Tapos hot spring daw lahat yon. And you will smell the sulfur all over. Talagang parang Iceland daw. Mukhang yung summer nila malamig pa rin eh. Wala yata lugar na mainit dito kasi kita mo naman yung yellow. Feel the curve and don't hug your back ride. Slow and steady. Ooh, sarap. Switch back. Ooh. Grabe, ganda ng daan nila, no? Wala na si Jerry. Natulog na sa pick up yun. Sabi naman ni Jerry, talaga daw gusto niyang masulit din dito Roger yung ride niya dito. Kaya nagpapalit siya. Kasi halos puro pick up na yung sinakay ni Tito Roger eh. Tignan niyo yung kulay ng bato, ibang kulay oh. Oh, anong kulay yung batong yan oh? Ibang klase no? Kapi kulay ube yung bundok. Hindi na kulay puti. Templado na.
Sarap oh. Ganda ng kulay oh. Papi, di ba magaling ka sa mga ganyan? Pag daw ba ganyan ang kulay ng lupa, marami daw bang ginto? Yung kaibigan ko kasi si Benji, yan ang business niya eh. Gold mining eh. Pag nakakita ng mga lupa yon, siya sabi niya sa akin, pare, dito maraming ginto. Uy, may makina. May makina binubuo dito. Sorry po. May village sa baba ano. Yun ang eskwelahan nila oh. May templo na eh. Iba na naman ang kulay ng bundok dito oh. Kulay na ng jacket ko to ah. At this point, naka 1,000 kilometers na po tayo sa lahat ng ating nilakbay. At meron tayo natitirang 100 kilometers. So, most probably, ang mga natakbuhin natin dito, aabot tayo ng mga 1,100 kilometers ride lang. Hello! Hi guys! Daming mga motorcycle rider dito. Kamusta kaya ang kanilang earthquake dito? Siguro madalang ang lindol sa kanila, no? Kasi kung madalas ang lindol dito, bro, marami ng batong nahulog dyan sa kalsada. Kanan, madalas ba lindol dito? Oh, di ba? Parang Palawan, walang lindol. Earthquake free ang lugar, kaya kahit na medyo nasa cliff na yung bahay mo, pwede. Parang feeling mo mahuhulog ka na, pwede pa din. Ito ba to? Hindi naman gumagamit ng semento eh. Pinapatong-patong na lang nila yung bakot nila eh. Grabe yung mga bato, ang ganda oh. Yung mga tourist spot dito na hindi natin napuntahan pa. Yung bato nag-reflect sa araw oh. Dito sa Ladakh, ganito yung tamang pag-overtake. Kailangan mong bumusina, tapos magsesenyas yan. Ay, babae driver, ayaw magsenyas. Palagay mo, dito sila? Oh, ito nga yata. Hanapin natin. Ayun, nandito. Lapit na ha. Kala ko nga, doon tayo kakain sa Leh. Come on, let's eat. Nakahilo sa kotse. Ang saya ng ride mo ah. Nahilo ka? Sabi sa'yo, mas masarap magmotor eh. I will put 3. Okay. Let's go, Bobby. Just wanted to show you guys. Yan yung tindahan nila dito. Yan o. Ladol Restaurant. Diyan kami kumain. Parang ano to, yung mga kainan din sa atin sa Pilipinas. Mga stopover ba ng mga motorista. First time ko nakakita kanina mga naka-Ducati kanina. Papi oh, Triumph Speed oh. Yan yung 400cc nila oh. Ganda no? Feeling ko nasa Pilipinas na tayo oh. 47 kilometers. Malapit na tayo. Okay guys, so tapos na kami kumain doon sa, ewan ko, karinderya ba yun? Ano ba tawag doon, papi? Cafe area. Dito sa India guys, merong ibang klaseng road discipline sila dito. Pagka gusto mong overtake, kailangan mong bumusina. Tapos ngayon, yung nasa harapan, dapat yan mag-signal. Hanggang di sumisignal, huwag kang overtake. Hindi ka pwede overtake kasi zigzag. Kapag sumignal yan ng pakanan, ibang klase dito eh. Ayan, sumignal ng pakanan, yan. Pwede ka na ngayon overtake na ganyan. Yun. So ganun yung riding discipline dito sa lugar nila. Alright, share ko lang. Dito lang yung part na may nakita ko malalaking puno eh. Welcome to the forest of Leh. Malalaking puno na dito. Pero mga hindi namumungang puno yata ito. Ano ba itong puno na ito? Mainit na no? Para sa Pilipinas na rin papi. Papi, yung Cardong La, pwede natin balikan yun bukas ah. Ang lapit ah. Nakita ko eh, Cardong La. Ang lapit lang dito eh. Parang biglang nagbago ang vibe ng lugar. Mas gusto ko yung malamig, medyo uminit. Tignan mo yung mga yelo sa taas, nabawasan na oh. Nung dumating tayo, ang kapal-kapal niyan eh. Sakto yung tour natin. O pag nag-July na, wala na, init na. Tawag ako si Carscott mamaya. Abisuhan ko siya. Uy! Muntik na siyang sumalpok ah. 400 meters, may roundabout. Diretso lang tayo. Alam mo papi, dahil may internet na tayo, hindi na nakakatakot puntahan to. Ayun yung tour guide natin oh. Normal yan. Sige lang, bumusina ka lang hanggang gusto mo. Yes, Jerry. Oh, nasa likod po kami. Ikaw naman, saglit mo lang ako din nakita, na-miss mo na ako. Parang mas pagod si Jerry sa ano ah, sa 4 wheels. Oh, papi. Nasa gitna ka kasi. Gil ka lang dito sa linya natin.
Papi, panglimahan ka ngayon ah. Bilang na bilang ko. Papi, huwag ka na magsasampo ah, papi. Tama na. Ito na yung lunch. Yung lunch natin, mainit na. Na-stress na. Tatanggal ako ng warmer. Init. Ang init, papi. Dito men, hindi gumagana yung aircon. Heater lang, heater pati blower lang. Patay. Saan ang mesa natin, papi? Ang bilis nyo? Pakarotin lang Ron. Ang tulin. Ano ba to? Biryani, Biryani. moton. Moton. May moton sa loob. Ano yung Sige, moton? unahin Kambing. ko. Kambing. Oy, sige. Hindi mo talaga mabitawan yung moton mo, no? Ilocano eh. Yung mga Ilocano mahilig sa moton. Moton soup. Oy, kambing. Tapos na kaming kumain. Let's go na. Bye-bye. Sarap niya na. Oy, may back ride ka na. Kanina lang, sinusubukan ka din. Naiuwi mo na yung chicks dyan ah. Ay, dito na pala tayo eh. Pwede palang lakarin eh. Doon lang pala yun. Kaya pala hindi maliligaw eh. Owen, okay ba na may back ride ang Himalayan? Yes sir. Pag-isipan natin kung mag-ride ba tayo bukas. Kasi hanggang alas 3 na lang tong motor eh. Uy, narang ka ng residente dyan ah. Ito kahit gatasan hindi pwede. Hello! Malapit na po kami sa aming accommodation. Magaling pala yung system nila dito sa mga 4 wheels, no? Hindi sila pwedeng tumakbo ng 80 pataas. Woohoo! We're back! Woohoo! We're back! Good morning, neighbors! Copy. Congrats. We're safe and sound. Next ride ulit. Kanan, thank you for being a good tour guide. Thank you, Kapi. Thank you. Next year ulit, magkita tayo. Finally here. Okay, dito na nga nagtatapos ang aming journey. Nakuha na natin yung ating certificate from Guinness Book of Record. Nakarating tayo doon. The bike is good. Wala naging problema. Walang history ng crash. No accident. And as you see guys, nung dumating kami dito, ang kapal ng yelo. Ngayon, wala ng yelo. We just in the right time. Guys, ang ganda ng experience na to. This is a once in a lifetime experience na sabi kong hindi ko makakalimutan. Grabe. Alam nyo, nung first time namin dito, sobrang hingal. Ngayon, medyo hinihingal ako kasi I pack all my things. Yung mga gamit ko mabibigat. So, sa mga hagdan-hagdan umakit ako doon sa taas. That's the reason why medyo hinihingal ako. Hindi na ako nagpapahinga Para gusto ko kasi pag nagpahinga ako, tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, nakagear pa rin ako. Umakit ako sa hagdan, naka-boots, nakasuot yan. I'm so happy na na-achieve namin tong ganitong klaseng experience. Wala akong masabi. Ang ganda kasi talaga. So, sa mga pupunta rito, guys, maging ready lang kayo. Here's a tip mula kay Alfred Watermax na mga natutunan ko dito sa ride na to. Natutunan ko na kailangan physically fit ka. Hindi lang yon. Para ma-enjoy mo yung ride na to, dapat meron kang karanasan sa pag-off-road. Kasi kung wala, nako sus Ginoo, hindi ka mag-enjoy. Kumbaga, iba kasi yung ini-enjoy mo yung off-road compare sa natatakot ka sa off-road. That's two different experience. Kaya naman pala yung mga napapanood ko sa social media, sa YouTube and whatsoever, na ang hirap-hirap daw ng ride sa Himalayas. For me, sabihin nating novice rider or medyo marunong magmotor, I could say Himalayas madali for me and nag-enjoy ako. And with my buddy Owen, he also enjoy, and my buddy Jerry Cheng, he also enjoy riding here at Himalayas. Ang isa sa pinaka-challenge lang namin talaga dahil first time namin to is nahirapan kaming mag-adapt sa oxygen level na meron dito. If you are planning to ride here at Himalayas, 2 days before kayo pumunta dito, you take your Diamox medicine. Pero magkonsulta pa rin kayo sa inyong specialist, sa doktor ninyo. Bigyan ko kayo ng heads up idea. Kamusta si Kuya Tem na kasama namin nung pumunta rito na hindi nakaakyat? Ngayon, ginform siya na nasa hospital siya sa Maynila dahil sa namamaga yung kanyang lungs. So, kailangan pagalingin yun.
Meron siyang swelling na naramdaman dahil sa hirap siyang huminga. So isa yon sa naging issue. Pero sabi niya babalik siya dito, and definitely kung babalik man si Kuya Tem dito, sasamahan ko siya. Ako gusto kong bumalik dito kasi I want to challenge myself doon sa 23,000 feet above sea level. Yun naman yung gusto kong masubukan. By next year daw magbubukas daw. Me, I'm not really sure, but the locals here are telling me na sa 2026 magbubukas na po ang 23,000 feet above sea level na motorable pass. So that will be the most highest. Kung nabit na ng 19,000 feet ang base camp ng Mount Everest, mas mataas na naman yung 23,000 feet. So yun ang gusto kong balikan dito. Pero magandahan lang dyan guys, nasubukan ko na muna na ako lang, na walang back ride. Pero pagbalik ko dito, iba-back ride ko na yung asawa ko. Yun yung pangako ko sa kanya, at gusto rin naman talaga niya na sumama. Yun ang gagawin natin sa 2026 na next Himalayas adventure natin. So paano ba yan? Dito ko na muna tatapusin ang vlog na to. Once again, this is Alfred Watermax. Muli, nagkasabing mata sa kalsada, kamay sa manibela, and be blessed and be a blessing to everyone. Goodbye. Splash.